Welcome to the DZROD 77.7, the Resurgence News Today podcast. Mic test, 1, 2, 3. This is radio broadcast where the school community share the stories from the heart. Now, welcome Princess Ariel, Kiefer Sajan, Saudi Lagua, and Basel Cornelio as they will be your podcasters for today. And what will they be discussing this episode? You will find out in 3, 2, 1. You are tuning into For Lysarians from Lysarians. This is DZROD 77.7, the Lysarians News Today. Daily Suyas, as we celebrate the English Month, we will be interviewing Ma'am Joad R. David from the English Department, the advisory of GCLO. So, ma'am, how was your day naman po today? Okay, it's okay. So, ma'am, nag-prepare lang po kami dito ng 5 questions for you to answer lang naman. To start off po, yung first question po namin is, what does G stand for? G is GEE, Guild of English Enthusiasts. So, Guild means society, club, enthusiast. English enthusiast, it means English lovers or fan of English. Second question po namin is, what are the mission and vision po of the G Club as a school club? Okay. So, okay lang ba kung sabihin po, before kasi di ba wala naman talagang before kasi walang mission and vision. But nung General Assembly, bumuo sila ng mission and vision. So, ito yung nabuo nila. So, mission to improve English language in terms of writing, reading, speaking, or communicating and comprehension, and to motivate, support, and encourage them to be better in English with utmost appreciation in terms of literature, communication, and care for students. So, vision, it envisions to produce learners with excellence, curiosity in the English language, and to acquire the skills they have learned from this organization to become the future of the community. For our third question po, how would you describe yourself as an advisor po? As an advisor, Yeah, po. Is there a big difference as a mother? there is a difference, pero hindi siya ganun kalaki. Kasi, as a mother, parang mas strict ako kasi syempre mas kilala ko yung mga anak ko di ba? As an advisor, strict ako pero I want them to have fun in learning. So, kahit na nagpapagalit ako, tapos, parang kasi, bata kasi ngayon, pagka may nasabi sila na nakakatawa, tatawa ka na rin So, yung pagalit mo, parang magiging light na lang. Yes, so parang nagiging enjoyable din ko yung lessons. Kasi parang strict ka kasi sabi kasi nila, di ba, pagka yung tubig, di ba, isample na natin yung tubig, na pag nilagay mo sa palad mo, pag hinigpitan mo yan, pupuwiglas siya di ba? Pero pagka ganyan lang siya, yung tama lang, hindi siya kakawala. Yes. So, for the fourth question po is, what can students expect from the 2024 National Reading Comprehension and the Festival Talents of English? Okay, so students can expect a variety of benefits from this 2024 National Reading Contest, English Talent. So they can expect first motivation. Okay, so This can motivate students to participate and put forth more of their effort. Then engagement. So the program can make more fun and engaging. Learning, of course. So it can help them focus, learn, and improve their skills. Confidence. So it can boost their confidence. So whether they lose or succeed in this competition, the fact that they tried to join. So that is a proof that they have gained self-confidence. And of course, sportsmanship.
So they will learn how to win gracefully and to be as good sport. And for our last question po is, what are the activities that students can join with for this upcoming event? Ito na yung wallet. Oh, sasabihin ko po yung date? Date. Oh. So, sa November 4 to 8. November 4 to 8, ayan, meron tayong spelling bee. Tapos, extemporaneous speech. On November 4 to 8 din. Also, we have this poem writing. And on November 11 to 15, we have declamation. Poem writing is only for grade 7. So, November 11 to 15, we have this declamation contest and vocal solo for male and female. Also, vocal duet. And on November 18, we have parade of book characters. Yan lang po yung ano mo. Yun lang, please. Thanks to ma'am. Good day, Lusarians. For today's story segment, we have one special guest. He is the tournament manager and coach of Montalban swimming team. Let us all welcome Sir Elvis Lionel M. Santos. So, sir, how was your day naman po, sir? Okay naman so far. Kaso, nihika tayo ngayon kasi medyo malamig. We have prepared 10 questions po sa inyo. Should we start na po, sir? Next. For the first question po, what inspired you to start playing your sport? In playing my sports, sa swimming, actually hindi naman talaga swimming talaga sports ko eh. Marami ako sports, kaya siguro naging MAPI major ako. Elementary ako, track and field talaga ako. Then nag-baseball ako. Pagdating ko ng high school, nagsepak takraw ako since first year high school hanggang fourth year high school. Then nung nag-swimming ako, doon college lang. Doon lang ako nakapag-swimming kasi doon lang yung opportunity nung college ako. So, sa ano po, sir, sa lahat po ng sport, swimming po talaga yung natilis. Ang swimming kasing sports, pang mayaman eh. Pag swimming sports po, parang yaman yung, hindi, joke lang, yun kasi yung nakakita ko ng potential din eh. Sa location natin, especially pagdating sa Montalban, yung mga swimmer namin before from Wawa, or remember, pag mga taga-Wawa, talaga, magaling, may skill talaga sila when it comes to swimming. So talagang yun doon ako nag-stay swimming. Even sa ibang sports, hindi na ako try or what. So, for the second question po is, how do you balance school and sport activities ko? Nung high school ako, talagang masaya pag athlete ka eh, kasi lagi ka na-excuse. Masaya yan. Pero you should balance naman. Yun, lalo sabi ko sa mga estudyante ko today, na lalo na yung mga bata, na pumapasok lang kasi may intrams. Pagkatapos sa intrams, palaro, pag-absent na. So you should balance kasi kaya nga tayo minsan nag-sports kasi number one, yung iba kailangan ng scholarship. Hindi ka magiging scholar kung mababa yung grades mo. So you have to maintain good grades, enable you to play that kind of sport or para maging varsity na tinatawag. So yun lang, we should balance talaga. Pero sir, nahirapan po ba kayo or nung high school po kayo? Nung high school ako, medyo hirap. Siyempre, nung high school kasi ako, pang hapon ako, umaga training. Siyempre, pag training, papasok ka pa ng hapon, pagod ka. Usually, yung mga problema din naman ng athlete ngayon. Kaya ngayon, nagkakaroon tayo ng mga consideration. Lalo pag may training, bigyan ng konsiderasyon yung bata kapag multi-training. For our third question po, what's your favorite part about being a coach and trainer po? Being a coach and a trainer, yung favorite part. Siyempre, number one, being a coach, pag mananalo yung player ko, swimmer ko. Favorite part, kapag after ng training namin, hard work training, mula ng umaraw, nagtitraining kami sa pool, yun, nananalo sila, nagpiplay sila, even lalo na kapag ka-provincial meet, nakikita ko, level sila dun kasi sa provincial meet, may sunbed eh. May sunbeda. So, pag nakita ko silang level sa ng sunbeda, malaking
what's called this, achievement. Kasi remember, Sanbeda na yan, established na talagang yung school na yan. So yun yung magandang part sa being coach in the trainer. So, next po is, can you share po a challenging moment that you face po in sport and how you overcome it po? Sa swimming talaga, ang very challenging dyan. Lalo-lalo na kapag yung bata, wala siyang swimming glove. Yes. Financial. Kasi sa swimming, hindi kami yung sports na hindi ka makakapag-training kapag wala kang financial. Kasi, number one, mag-i-entrance ka sa swimming pool. Magkano yun? Then, the equipment. So, sa equipment, yung swimwear pa lang ng mga swimmer, umabot na ng 5,000. Kung gusto mo talaga ng quality. Then, the goggles, the head cap, all in all, siguro gagastos ka ng more than 20,000 plus. Kung talaga, yun yung Then, ang challenging, ang problem, yun nga, kapag may swimmer talaga na walang-wala, ang nangyayari, nagpa-follow kami, nag-aabono to train yung bata para lang maka-attend ng training at makagamit mo may equipment there. No, po talaga, kailangan po ng hardware para po makapag-train din po yung isang student. Oo, kasi walang pinanganak na magiging champion. Binubuo ang champion yung alam mo yun, araw-araw buong taon nagtitraining, matatalo pa yan. What more yung minsan na nagtitraining kapag malapit na yung competition. Kami, full year round ang training namin sa swimming. Hindi siya pwedeng matigil ng one kasi pag natigil, magbaback to zero yung skill ng backyard. For our fifth question po, sir, how do you stay motivated during tough games or practices? Being motivated. Pag nakikita ko yung bata eager, manalo. Even, sinasabi ko lagi sa mga swimmer ko, lalo-lalo na doon sa binuo naming club ngayon with Sir Edwin. Bago lang kasi mga swimmer namin. Ang sabi ko sa mga swimmer ko, wag lang kayo ma-DQ or disqualified. Makatapos na ngayon lang, mag-place kayo or what, kahit hindi, basta makatapos kayo. Okay na sa akin yun. Kasi nakikita ko nag-i-effort ng bata, kahit sobrang bagal. Bonus na yung magkakaroon sila ng mental. So, next po is, what advice would you give to student folk who wants to start a sport? To start a sport. Number one, kailangan love mo yung sports. Hindi pwedeng nandun yung friend mo kaya gusto mo doon. Hindi pwedeng mas maraming fans sa basketball doon ka. Kasi pag sinabing swimming talaga, hindi naman masyadong ingay ang swimming. Tahimik lang kami, like basketball, volleyball, talagang kabilaan ng fans yan. Kapag may laro, maraming audience. Like swimming, hindi masyadong swimming. Pero ngayon, nowadays, talagang medyo nagiging kilala na ang swimming sa Montalban. Kasi marami na yung swimming club. Marami na swimming club sa Montalban na lumilitaw at nagtitrain ng mga future athletes. Next question po is, how does teamwork play a role in your sport? Teamwork. Okay. Sa swimming kasi hindi magkakaibang bata yan. Magkakaibang bata yan. Lalo-lalo na kapag this provincial meet. Magkakaibang school yan, different coaches, different trainers, and different clubs. So, ang pinaka dyan, kailangan meron kaming sa training namin, pinagsasama-sama namin sila. Yung tinatawag na unified training. Sa unified training, kailangan magkakilala sila, may bonding sila. Kasi swimming is individual sports. Individual sports sa swimming. Pero, there are event in swimming na kailangan meron silang team or relays na tinatawag. Kailangan meron silang chemistry. Sino-sino yung magdadali sa ganito. Kasi kapag hindi sila nakikita-kita, tapos during the game lang sila makita-kita, kasi nga, magkakaiba sila ng swimming club, kaiba sila ng trainer, ng school. Alam mo yun, para magkakaapaan sila. Unlike kapag pinagsama-sama sila during the training, public school yung man or private school na galing, ibang club, kailangan during the training, as what kami. Sige, important. Kailangan din po mag-adjust talaga ng mga students. Siyempre, individual po sila kasi daya nga po ng sabi niyo, hindi po pwedeng na before the laban po, tsaka nilang po silang pansasama.
Oo, hindi talaga pwede yun kasi kahit naman sa kahit anong sports kailangan magkikita-kita muna kayo, magkakaroon kayo ng bonding chemistry para lang makuha niyo yung goal niyo as adult. So next po is, how do you handle nerves or pressure before a big game po? At mga palaro tsaka actually hindi ako nakakaroon ng pressure kasi nagtitiwala ako sa swimmer ko Nagtitiwala ako doon. Tapos si swimmer din, sabi ko sa nila, during the training, during the training, kasi sabi ko sa mga swimmer ko, magtiwala kayo kay coach, kay Trey. Kasi lahat ng ipapagawa ni coach trainer, makakatulong sa inyo yan. Tapos kapag nilagay sila sa event, halimbawa, nilagay ko dito, ito ang lalangin mo. Coach, ang layo niya baka di ko pa Second, naniniwala ako sa'yo. Yun yung baliktad up. During the game, wala nang pressure sa akin. Kasi maniniwala ako sa kakayanan ng swimmer ko. Sabi ko swimmer ko, naniniwala ako sa'yo, matatapos mo yan. Yun lang. Walang pressure talaga. Kasi pag binigyan mo ng pressure, lalong magkakaroon ng tense yung bata na, nag-i-expect si coach, si trainer na dapat manalo ko. So, lalong hindi nagpupunta sa mas magandang result nung palaro. Ano po talaga, kailangan niyo po talagang mag-trust sa isa't isa to win the game. Oo, importante yun. Kasi, hindi naman kasi hindi pwedeng laging si coach lagi. Ang tama. Kailangan maniniwala ka sa player. Ano lang yun vice versa lang yan. Naniniwala si coach sa'yo, magtiwala ka rin kay coach. Kaya, yun yung key sa polls bagatching down. Wins. Our guest for today is the school sports coordinator, coach of basketball, and grade 7 math teacher. Let us all welcome Sir Daniel J. Bilardo. Good afternoon. Another special guest, official of the chess tournament, one of the founders of Montalban Educator Chess Club, and ESP9 teacher. Let us have Mrs. Leia El Salvador. Good afternoon. Okay. That's it? Ma'am, for the first question, how long have you been training competitors in the chess club? More than 5 years. But you're starting from 2019 po, ma'am? Yes. So, inabutan ko kayo ng gano'n. Inabot. Well, paano po kayo nagkaroon pa po ba kayo ng mga training? Nung before pandemic, meron na kaming ibang tournament na ginawa. So, paano ma-develop yung mga skills, strategic ng mga bata. Kaya lang, naputol siya during pandemic. So, ano kayo, ma'am? Nag-online ko kayo? May mga online kaming usapan. Kaya lang, syempre, mahirap naman kasi maglaro kapag online ka. Tama naman po. So, tinuloy na namin siya ngayon since okay na. So, kayo, sir, how long have you been training competitors in basketball? Kung i-include natin yung sa private school, 14 years. Anong private school, sir? Na student teacher pa lang kasi ako, pinag-handle na ako ng basketball team sa Roosevelt Caita. Ay, lumabang din kayo ng prisa, sir? Hindi. Hindi included ang Roosevelt sa Prisa. And then, nung nag-transfer ako ng Roosevelt Montalban for 3 years, ako rin yung naging coach doon. And then, dito, since 2014 until now, ako yung nag-handle. Okay po. So, why do you enjoy this job as part of your professional career? Una, dati rin kasi ako nanalangin. So, mahal ko yung laro. Mahal ko yung chess itself. At the same time, nag-e-enjoy ako dun sa ginagawa. I like when I get into it. Kayo, sir, why do you enjoy this? Same answer. When I was in college, naging player din naman ako. Though, hindi ako ganun kagaling namin ko. Kaya lang, marami kasing na-develop sa akin nung naging varsity ako una. Yung discipline, lalo sa mga training, and then yung ma-build up pa yung kumpiyansa ko sa sarili. And then, nung inumpisahan ko na maging coach, at nakuha ko yung tiwala ng mga players ko. And luckily kasi, may na-achieve agad kami ng unang taon ko pa lang ng pagtuturo. Kumbaga,
ayun lang, hindi ko na siya binitawan kasi same with mom. Andun na yun, na-enjoy ko na kasi siya na hindi na as much as possible. Oo, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo or nasa puso mo yung ginagawa mo, di ba? Andun yung mag-extra effort ka talaga. Ay, si ma'am, gagastos pa yan para sa mga players niya. No, in reality, na ginagawa talaga ng mga coach yun, kung talagang gusto nila yung ginagawa. Magastos ka, magsusolicit ka, lahat para lang yung mga manlalaro mo, mag-focus lang talaga sila sa mismong laro without hesitating na eto yung kailangan kong i-provide. Lahat yun, ipoprovide mo as a coach. Bahala na kung saan ka kukuha. Basta maibigay mo yun sa mga manlalaro mo para sila, ang tanging focus lamang nila ay yung maglaro, ma-develop nila yung sarili nila at the same time, yung kumpiyansa nila sa sarili nila na kaya nilang manalo, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para dun sa team as a whole. Si mama, sir, ang sinabi niya po, magkaroon ng discipline tapos ng focus. Paano niyo po ina-assist yung mga students na kulang sa discipline at focus? Hawa mo na. Sige, Una pa lang, sa tryout pa lang, nagsaset na ako ng rules and regulation. Ako. And very strict talaga ako sa rules and regulation ko. Especially pagdating sa oras. Isa sa pinaka-ayaw ko, late. As in, and naging teacher nyo naman ako, even online, never ako nalilate sa mga online classes natin. Sabi ko, huwag niyong sayamin yung oras ko at oras na mga kakapinin yung dumadating on time. At lagi nyo isipin, ang practice natin, isipin nyo, laro yan. Na what if malilate ka ng 10-20 minutes, anong aabutan mo sa laro natin? Hindi ka na makakalaro. So, ibig sabihin, yung rule mo, strictly implemented talaga. So, Na kapag may nag-break, para sa hindi lang para sa kanila, para sa akin na din, as a whole, Para, para sir, para tuloy-tuloy yung time. at dapat, consistent ka. Huwag mong babalikin hanggat maaari. Ano sir, pag may ano ba, parang pag i-ever come across na may nag-break talaga. Meron. Nitong nakaraan lang. Semifinals namin against Tagumpay. Ang nangyari, ang bilin ko sa mga players ko, wag na kayong lumayo kasi after ng game na to, tayo na ulit maglalaro. 4 sa players ko, nagpunta ng Jollibee. Hindi naman sila na-late literally sa game. Kaya lang sabi ko, ano ba bilin ko sa inyo? Huwag kayong lumayo. So ang ginawa ko, 2 doon, first 5 player ko, ibig sila yung talagang matagal kung sa kasakali. Hindi ko ipinasok na until mag-third quarter. So, as Pinarusahan ko sila ng first 2 quarters. Kasi ako mismo magbe-break ng rule namin kung sakaling hindi ko ginawa. Sabi ko na lang, manalo matalo, I will stick to my rules. Ganun mag-implement ng disiplina. Kayo ba? Paano na po? Hindi kami kasi ang disiplina nagmumula sa sarili. Ay, ako. Diba? So, paano mo ipapakita yung disiplina kung hindi naman nakikita yung disiplina sa'yo? So, definitely, ang disiplina nag-start sa amin. So, kagaya na sabi ng Sir Daniel, kung meron kang sinet na time, kami, ahead of time, dapat nandun na. Kami kasi, we use clock talaga. May chess clock kami. So, kung malilate ka, running time ka. Totoo yun. So, meaning, binibigyan ka namin ng sapat na oras para dun sa laro na yun. At yun, before pa lang kaming maglaro, nakalatag na lahat kung ano yung dapat nilang gawin. So, syempre kami, as their coaches, officials, and even mentor itself, ahead of time, nandun na kami. Para alam nila na kami, prior to that time, nandun na. Para sila ganun din. Kasi yung readiness nun. Hindi naman po pwede na maglaro ka, na uupo ka, na hindi ka nag-iisip. Siyempre, definitely running time yan. Mauubos at mauubusan ka ng oras. Same with sa kanila, may oras yan. Meron kang time na sinusunod. Na kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka kagaling, kapag naubusan ka ng oras, matatalo at matatalo ka. Okay. So, may mga ano din po ba, magsuliset na rules and regulations para po Meron. Lahat naman tayo, meron tayong rules. Definitely. Pero yun nga, gaya na sabi ng Sir Daniel, una, syempre yung discipline. Ikalawa kasi, sinasabi namin, huwag lalaki ang kanilang ulo. Kahit anong mangyari. Kahit ano man ang marating mo, kahit ikaw pa yung pinakamahusay, di ba? Kung lalaki at lalaki ang ulo mo, baliwala. Kumbaga, be humble. Yun yung isa sa mga itinuturo namin sa kanila. And yung respect.
Kasi kahit ano pa yan, di ba, kahit sino pa yan, yung respeto, di ba? At lagi kong sinasabi, una yung respetuhin ang sarili niyo para makapagbigay kayo ng respeto para sa iba. Inspiring message. Yes. So, diverting po sa usaping lack of discipline, lack of focus. Paano naman po kayo nakaka-recruit ng mga high-quality athletes? High quality athletes. Actually, medyo subjective yung term na high quality athletes eh. Paano ba? Ako, lagi yung sinasabi to. For example, ito na lang, gaya ka na example yung last time. I have 120 tryout fees. Okay, or mga gusto mag-try out. Ngayon sabi ko, hindi ko pwedeng piliin lahat, 10 player na magagaling na pare-pareho ng position. I'll give you an example. 10 player na point guard, porkit sila magagaling. No. Sabi ko, kung ilan at ano yung kailangan namin sa team, yun yung kailangan kong kunin. Ibig sabihin, meron akong mga position na kailangan punan, hindi porkit ikaw yung pinakamagaling, or 10 kayo pinakamagaling, kung pare-pareho naman kayo ng position, hindi ko kayo kukunin lahat. Kasi madedihado naman ako sa certain position na kailangan ko. Lalo na kami, team sports. Unlike sa ibang sports na individual, of course, best of the best talaga ang mangyayari doon. Sa amin team sports, ano yung pinaka-kailangan namin. Kaya minsan, syempre, nandun dumadating sa punto na parang, nakaka-question, bakit mo pinili yun? Mas magaling to. May ganun ako, nakakarinig ako ng ganun. Hindi ko na lang sinasagot. Kasi ako, as a coach, tinitignan ko lagi, ano yung pangangailangan namin as a group. Hindi yung sino lang talaga yung magaling ganito, ganyan. So, sir, regarding to sa team, paano yung strengthen yung coordination nyo as a team? Dalawa lang naman ang ginagawa namin eh. Of course, drills trainings or drills tsaka sa training, and then pangalawa is through scrimmages. Walang ibang makakatulong para ma-develop yung teamwork namin, coordination namin, chemistry namin, kung hindi namin itatry sa mga scrimmages. Kasi iba pa rin yung nagka-training lang kayo sa meron na kayong pinag-a-applyan kung ano yung training nila. So, question po kay Ma'am Leia. Specific questions po ito. so, di ba sabi niya po, mag-found po kayo ng Montalban Educators Chess Club po. So, what inspired the idea na magkapag-create po kayo ng ganong initiative po? Honestly, before pa ng pandemic, talagang target na namin bumuo ng club. Ako. Ang ano lang kasi doon, ang naging problem lang namin, yun nga, dumating yung pandemic, kaya hindi namin na-push through. Pero since ngayon na nga na, eto na, back to normal na tayo. Kaya, yung inspiration kasi namin, honestly, hindi na namin makita sa kabataan yung pagiging critical thinking nila. Hindi na namin makita sa kabataan na mahal nila yung chess. Kasi honestly, hindi na ganun ka-famous si chess sa ngayon. Na gusto namin maibalik yung pinaka-value nung chess. Kasi sa ngayon, kung titingnan natin, ano ba ang laging merong sports? Diba? Volleyball, basketball. Pero wala na tayong makita na meron ng chess tournament. Yes. Oo. So gusto namin ibalik yun. Dahil gaya nga lang sabi ko, diba, mahal namin yung chess. Kaya gusto namin na i-introduce siya muli, ipakilala muli, at the same time, mahalin muli ng mga kabataan. Kasi gusto namin na mas mag-focus sila more on critical thinking, more on strategy. So, yun yung target namin. Kaya, yun yung sa tingin namin na magagawa namin para maibalik sa mga kabataan. Kaya kung nagtuon yung class. So, as a coach po, paano po kayo nag-confront ng mga taong may mga worst sportsmanship or mga mental. Ako honestly, kinakausap ko talaga sila, personal, regarding doon. Pero hindi ko siya kinakausap na merong ibang taong nakaharap. Kasi kung ikaw yung may problema at kung hindi naman involved yung mga kasamahan, di ba? It is much better na kayo lang. And ilatag sa kanya kung ano ba yung problem. Ngayon, syempre, when it comes to discipline ng athlete, siya naman ang makakasolusyon nun kung gusto pa niya magpatuloy o hindi. Kasi kung hindi man niya
magagawa yung magiging kasunduan na inilatag namin, definitely, yung possibility na mawala siya dun sa team. Okay, so last question na po. What is your message for Liserians and aspiring athletes po to join these kinds of sports? Siguro, hindi lang sa basketball, in any sports na lang. Kung sa tingin mo yung skills mo hindi pa sapat ngayon para mapili ka, huwag kang ma-down. Maraming darating na chances para sa'yo. Wala kang kailangan patunayan sa ibang tao, kailangan mo lang patunayan yung sa sarili mo palagi. Huwag mong isipin yung sinasabi ng iba. Kung ano gusto mo, gawin mo lang. Ganun kasimple. Hindi yung kino-compare mo lagi, bakit si ganito, bakit si ganyan, napili ako, hindi. No. Mag-focus ka sa sarili mong goal. Yun yung lagi ko rin sinasabi sa mga nagtatry out sa akin na hindi ko napipili. Lagi sinasabi, matunayan yung mali ako na hindi ko kayo napili. Galingan nyo sa mga susunod pa. So, how about you po, Ma'am Leia? Ano po yung mga message nyo sa mga aspiring developers? So, mga aspiring chess player, ang lagi ko namang sinasabi sa kanila, una, hindi kailangan na maging magaling. Kasi, ang number one na dapat ay disiplina. Dahil yung pagiging magaling, nade-develop yan, hintal. Diba? Hindi man ngayon yung oras mo dahil hindi ikaw ang napili. Pero sa mga darating na panahon, kung yan ang pagbubutihan mo, kasama ng iyong disiplina, respeto sa iyong sarili, darating yung time na ikaw naman, moment mo naman. So, yun lang. Okay, so yun na may questions namin. Okay, so yun lang po yung mga questions namin. So maraming salamat po, teachers, sa pagpapakulit sa amin. Thank you po. Maraming salamat po. Ayun, so any advertisements po, Ma'am Leia, regarding po sa Montalban Educators Chess Club? Okay, we are inviting everyone. So, it is our very first developmental youth chess tournament. November 3, infant, and 9 a.m. Registration is 100 pesos. So, first 60 players lang po kami. Open for all day dagas po. Yes, so may age bracket kami na 12 under and then 13 to 18 years old. So, dalawang category siya yung aming tournament. So, nakapost naman siya sa aming website. Visit na lang po Montalban Chess Educators website. Nandun naman nakalagay yung details na aming tournament. Okay po. So, thank you po. Okay. Thank you po. Thank you. Let us also welcome the school athletes from the swimming team, Rixel Patulot and Lorraine Cayetano. so, meron kaming nakakanta rin itong questions. 10 questions ata to. So, may nakanta kaming questions dito. Pumunit lang kayo, tapos sasagutin nyo as your best. Kaya? Thank you. Sige, start natin. Sino start? Patong topic kayo. Sa pagsak lang. Okay, ikaw mauna. Hindi, ikaw mauna. Sige, ikaw na mauna. Ako ba mag-uusap? Sorry, hindi, ikaw na ba? Sige, ayan. Ayun na. How do you balance school and sports activities? Okay. So, sa amin po, personally, laging pinapamaintain sa amin ng coaches namin na we should focus more sa aming academic kasi ang pagiging athlete, pangalawa na lang yan. So, bilang student athlete, dapat inuuna muna namin yung study namin. So, for me, wala namang difficulties. Ayun. So, hindi naman mahirap kapag meron kang time management. Time management. Okay, ikaw, Lex. What's the most memorable moment you had as an athlete? Okay, so di pa kasi ako masyadong matagal. Kaka-start ko lang din last month mag-swimming. Pero ang pinaka-memorable moment na sa akin is sa municipal syempre. Kasi dun sa municipal is dun yung first competition ko. Tapos dun ko rin na-apply yung mga training namin. Tapos yung tinuro sa amin dito, tsaka yung
basta, nandun na yung feeling. Kaya, yun yung pinaka-most memorable part. Ano yung mga award na nakuha mo? Anong municipal, ang mga nakuha ko lang is isang gold tsaka isang silver. Paano yung judging doon sa gold medal? I mean, category ba siya, gano'n? Oh, by events siya. Kada event, kung may tatlo. Yun yung makakuha ng gold, silver, tsaka bronze. Kung sino yung mauna, syempre, sila yung makakuha ng gold. Sunod-sunod na yung silver, tapos bronze. And actually sa swimming, hindi siya batayan kasi ng yung team, gano'n. Hindi rin siya batayan ng sino yung pinakamalakas or ano. Actually, ang kalaban talaga namin sa swimming, sarili rin namin. Kasi yung pagta-time trial namin every training and every swimming meet, ayun yung nagiging basihan kung sino yung makakakuha ng medals. So, ayun kung gaano na for 3 years. Ikaw lang yung questions pa yun. Questions pa yun ako. Para sa pake yung question. Ay, parang Miss Universe ba yun? Gusto. How do you stay motivated during tough games or practices? Yeah, ayun. So, sa mga gusto kong masagot ko kasi I wanna say thank you din sa mga coaches namin. To Coach Edwin Cruz, Coach Elvis, and Coach Milo. Ayun. Sa mga coaches namin, never naging mahirap sa aming mga swimmers. Yung nape-pressure ka na parang ayun, never namin na-feel yun. Kasi during trainings, talagang we stay motivated sa mga sinasabi sa amin ng mga coaches namin. They make sure na we're inspired sa mga salita nila and sa mga advices na binibigay nila sa amin. So, ayun. So, hindi naging mahirap sa amin na bilang isang swimmer. So, nakadepende sa mga guidance namin. Yes. Okay, next. So, what's your favorite part about being an athlete? What's my favorite part being nakakapag-swim? Literal. Yung favorite part ko as being an athlete is parang kada sasaba ka sa training, mas na-challenge mo yung sarili mo. Tas habang kailangan mo rin i-balance yung academics tsaka sa sports mo. Kaya mabibuild mo talaga yung sarili mo na magkaroon ka ng discipline tsaka ng maayos na time management para sa mga training mo tsaka sa pag-aaral mo din. At ang isa pa is dahil sa pagiging athlete ko is mas marami akong nakilalang tao, mga coaches, mga swimmers din, and ibang players, ibang tao na din na kasama sa larangan ng swimming. Okay. So, next question ulit. Next na naman na lagi. Kaya ba yan? Okay. Mahiwagang? Mahiwagang tanong. Surprise mo yan. Haba. Only syllabus. How does playing a sport help you in other areas like school and friendship? Okay. So, yeah. Ang dami naman na school and friendship. School and friendship. So ako, very, diba, parang introvert gano'n. So, hindi ako masyadong yung parang, yung makikipag-usap ka na, hayop, gano'n, ganyan. Pero, natuwa ako kasi nung nagsiswimming kami, yung mga teammates ko, ayun, ngayon, naging close kami sobra na hindi ko na-expect. Na yung kapag, alam mo yun yung kapag hindi sila umano ng training, parang ang tukot-tukot pa, parang hindi kompleto yung araw na yun. Pero, ayun yung nadagdag sa buhay ko nung pagiging swimmer namin. Hindi lang bukod sa pagiging atleta, na-build up din yung pagiging parang extrovert namin. Parang pag-ikot Yes. Ayan. Okay, sino next? Yun ba? Okay, what advice would you give to students who want to start playing as coach? Okay, ito.
Advice. Hirap mo. Ay, ito, advice lang is, may nakuha ko ng idea na to, galing din sa isang swimmer, pero mas papaliwanag ko lang siya na, kung gusto mo mag-start na maging isang athlete, kapag di mo pa alam yung sport na gusto mo, i-try mo lang ng i-try hanggang makita mo yung sport na may enjoy mo. Tapos, kapag nakita mo na yung sport na yun, kapag na-enjoy mo siya, ayun na, nasa sa'yo na kung itutuloy-tuloy mo ba yung sport na yun at makikita mo na rin sa sarili mo kung dun ka ba mag-excel sa sport na yun. Okay. Okay, pwede. Sige. Okay, okay, 2 questions. 3 questions na lang. 3 questions. Okay. Can you share a challenging moment you faced in your sport and how you overcame it? Okay, challenging moment na na-face mo sa sport, pero nagawa mo siya over. Okay, so there was a time na gusto ko na actually mag-quit sa swimming eh. So, feel ko hindi lang naman sa pagiging swimmer yun, sa lahat na athletes. Dumating yung moment natin na parang eto na siguro yun, parang tapusin na muna natin dito. Baka hindi ito yung talagang sports na para sa'yo. Pero, ayun, nagulat ako kasi bigla ako binigyan ako ng advice nung isa naming coach. And then, magkakaroon daw ng swimming team. May bubuuin daw na swimming team. So, for me, parang naging sign yun kasi naging sign yun na magpatuloy ako sa pagiging swimmer ko. So, kapag nagkaroon na ng swimming team, syempre, regular na yung training namin. And mas mapapacilitate kami when it comes to swimming needs. So, ayun. So, masasabi kong naging good yung decision ko and wala akong pinag-isa. Si Coach, Edwin din, of course. Next question. Okay, para mahirap to. How does teamwork play a role in your sport? How does teamwork play a role? Hindi, madali lang, hindi mahirap. Ang pinaka-teamwork sa swimming is sa relays. Sa relays kasi may iba't iba uri ng relays. May relay, may basta freestyle relay, basta may iba't ibang uri ng relays. Tapos kada swimmer doon, kailangan sa bawat isa sa inyo is capable talaga kayo para if gusto nyo maka-achieve ng medals or especially gold, is kailangan nyo mag-training ng sama-sama para mas masanay kayo sa isa't isa and habang sabay-sabay kayong nag-i-improve is mas napapatibay din yung band nyo. Kaya pagdating sa competition is mas magiging komportable kayo sa isa't isa. Okay. Alright, then last question. Last question. Right. How do you handle nerves or pressure before a parang nasagot ko din siya kanina, yes. Ayan. Sa amin, ganun din naman sa coaches namin sa swimming na. Never kaming na-pressure. I mean, siguro, yung pressure nasa sa akin na. Napunta sa, parang, ako na yung nagbibigay. Oo. May times kasi talaga na syempre pag dumating na yung, ayan na, nasa diving board ka na, ito na yun. Yung parang may ganon. Pero, ayun, for me, I stay positive talaga. Stay positive. Stay positive. Kasi, actually, based on experience na din, na kapag mas kinakabahan ako, mas hindi ko nabibigay yung best ko. Mas feel ko na nahihirapan ako. So, ayun, yung naset ko na yung mind ko na gano'n, nagkaroon ako ng gano'ng mindset, nagugulat ako sa mga result ng swim ko kasi, alam mo yun, mas comfortable na ako tapos doon pa yung
nakakakuha ako ng medals. Ganun. So, parang kapag at least pass, baka lang makakapag. Parang no need na i-pressure mo yung sarili mo. Calmer the better. Yes! Wow! Okay. So, last question. Actually, last question ka talaga. So, what or who inspired you to start playing your sport? Wow. Ay, Sino? Or actually, hindi ko din alam. Parang kada pag naisip ko, nagsiswimming ako, parang bibilis yung iwa ko ng buko. Ay, wow. Wow! Parang Tinitake siya. palagi, dahil katapos lang ng training namin, tapos, nung pag-uwi namin sa bahay, kahit naisip ko lang yung mga ginawa namin, bibilis talaga tibok na puso ko, palagi. Siguro, dahil na rin siguro sa mga kaibigan ko, swim team ko, mas na-inspire pa ako. And sa mga swimmers din na napapanood ko, tulad ni si Michael Phelps, si Leon Marchand, malulupit na swimmers yun. Yun lang. Parang self-driven na i-inspire din ako sa iba. So, parang sa tingin mo para sa iyo, Di ko masasabing para sa akin, parang you feel happy? ayun, na-enjoy ko lang talaga yung series. Ayan. So, any message ba or plugins? Ako gusto ko din magdagdag dun sa advice. Siyempre, nagbigay siya ng advice. Siyempre, Gusto ko hindi tayo magkamatalo. So, yun nga, dahil nga sa na-experience ko, gusto kong i-advise yung mga future swimmers din natin doon. Gusto kong malaman nyo na kung alam mo, ayan yung sports na para sa'yo, no? Yung alam mo na ito talaga yung nagpapasaya sa'yo, yung Ano ba? yung nagpapasaya ba? Paano yung papasaya sa kanila? Oo, yun. Ayan. So, syempre, we stay motivated din sa pagiging athlete natin. And, of course, dream big, di ba? Yun na nga yung big condition. Dream big. Yeah. So, how about you, Pixel? May mga advice ka ba sa mga aspiring athletes namin or mga nababalak na mag-try sa mga sport? Ayun nga. So, para sa lahat ng athletes na sa lahat ng mga athletes na gustong sumali or mag-engage sa isang sports, isa lang talaga yung mapapayo ko. Ito na yung pinaka-general na kailangan ng mga athletes para magtuloy-tuloy sila. Ito yung disiplina talaga. Kasi sa lahat ng bagay, kapag sa training, sa competitions, may mga bagay talaga na mahirap gawin. Sa isip natin, parang, baka hindi ko to kaya or baka hindi ko matuloy yung sport na to. Pero, tandaan lang natin lagi na discipline is better than motivation. Kasi ang motivation is, ayun nga, ito yung nakakapag-start sa atin. Pero, unti-unti itong nawawala dahil nga sa hirap. Ngayon, kapag may disiplina ka naman, kahit gano'n pa kahirap ang maharap sa'yo, challenges na ma-encounter mo is kaya-kaya mo tong lagpasan dahil sa pagkakaroon ng disiplina. Okay, thank you for that, Princess. So, ikaw naman, Lorraine, yung may additional ka ba? Yeah. So, ako din, so for sa mga advice natin sa mga future swimmers natin dyan, ay katulad nga ng sinabi ni Rixel, mahalaga yung disiplina sa bawat, hindi lang naman sa swimmers, sa lahat din ng athletes. So, ang una ko lang masasabi is to believe in yourself. Siyempre, ayun. Siyempre naman, nagsisimula ang lahat sa atin, no? Kung hindi mo pinapaniwalaan pa lang yung sarili mo, hindi mo kakayanin mo kapag patuloy, gano'n. So, ganun din pala sa, importante din yung mga, yung pagtiwala sa mga coaches natin, no? Ayun ay sabi nga sa amin nung nag-municipal meet kami,
binigyan kami ng mga swim events. And then, hindi kami ang namili nun. So, bali si coach na ang nagbigay sa amin ng swim na yun. And then yun, lahat ng swim namin, nakakuha kami ng medals dahil nagtiwala kami sa entry ng coach na. Okay. So, may ano pa kayo? Announcements, advertisements, ganun. Wala. Bago tayo maglaro? Okay, so So, kanina pa naman yata doon nakita, di ba? So, itong placards natin dito ay nakalagay dito is guilty or not guilty. So, merong tao dun sa likod na magsasabi ng tanong sa atin. So, kasama kami ni Rosella para mas ano. So, kasama kami ni Rosella dito. Then, kung ano yung tanong na sasabihin, i-answer natin ng guilty or not guilty. So, gigisahin muna tayo ngayon ng pek-pek. Mga pek-pek natin. Okay. Guilty or not guilty? First question is, skipping class to catch up on sleep. Skipping class? Skipping class, the passionals. Hindi. Siguro yung tanong, mga natutulog while in class. Ay, syempre ako. Tinaantok lang. Ako syempre, nayanto ako minsan kaya eto si Rosel, Tulog na ako. Okay. Naranasan ko ng gisingin sa katal ng university. Minsan, di ba nasa likod nga ako sa klase natin? Minsan natutulog na rin ako sa likod kasi hindi ko kaya antok ko eh. Kahit nasa habang ako, since KK, batas ko lang paano matulog. Okay. So, next question. Okay. Guilty or not guilty? Second question. Pretending to be sick to avoid practice or training. Ay, minsan pag Pag hindi, di ba meron tayong mga groupings na outside school, nag-meet up tayo. Minsan nagpa-pretend din naman na di ko kaya, ganun. Ay, natry ko, nagawa ko yun sa'yo. Ay, wait, 3-0 sen. Ngayon mo lang inamin. Yung ano yata yun eh. Feel ko sa amin yung din. Ikaw din. Ay, may ano kayo? Lagi namin nilook forward yung training namin website. Wait, kumakabog na yung wala pa sa training. I mean, kapag rookings naman, kapag nakapunta naman na ako once, tapos may susunod na sasabihin ko na lang, may gagawin ako results. Okay, third question. Sneaking a snack during class or practice, guilty or not guilty? Ay, syempre. Kumakain ako. Minsan nga di ba may lunch time? Minsan kinakain ko na yung lunch while in class. Buti di nga ako na... Sabi ni Coach, water break, kumain. Health is wealth. Health is wealth. Kapag busog ka, okay ang lahat. Okay, so wala. Okay. For fourth question. Guilty or not guilty? Using homework answer from a friend or the internet. Okay, repeat. For the fourth question, guilty or not guilty? Using homework answer from a friend or the internet. Ano yun yung parang mga Shipping. Okay. Yes. Internet or sasagutin ba natin ito? Parang mga... All together. All together. 1, 2, 3. Answer. All together. 1, 2, 3. Guilty or not guilty? Hoy! Uy, dyan ako. Yung taon na yun ang klase. Hoy, bakit ko na yun, Rosel? Okay, go! Ulilis ba tayo dito? Pasensya na po sa sorry po sa lahat. Parang wait na naman eh. Kapag talagang kapit na kumukupli na lang ako. Huwag ka na mag-explain. I mean, kapag kapit na ako. Hindi ganyan talagang buwan. Pero ano naman, magagad na kapit naman is parang magpapa-explain ka muna ng topic baka mag-gets mo. Tama. Instead na simpleng opener. Para like, magkaroon ka ng understanding. So, Pero minsan kapag nangungupi ako, talagang inaaral ko pa rin yung question para mas, mas may retention pa may rin sa ako. retention, Diba? may rephrase. Why hindi sa pamimeki na totoo naman? Okay, the fifth question. Guilty or not guilty? Ignoring someone's text even though you saw it right away. Saman? Text? Text or chat. Text or chat.
Parang kasi mo na, pero di mo muna nire-replyan. Ikaw yan. Ikaw yan. Well, excuse me. Ano ba eh? Taas ako yung 3. Ay, tatas ako. Guilty. Tama. Pinapansin ko naman, di ko lang rin-reply. Kapag nasin ko na, pero di ko na-replyan, it means bukas kakausapin ko naman. Pero naman ako mag-chat number ni video. Ano ba yan? May mga oras ako nag-chat ako kay Daddy. Kapag sa rito, hindi siya mag-edit. May i-mention ko siya sa iba't ibang type ng GC namin. Pag nila-mention sa GC, pas na nakikita ko yung monster nila. Okay. Okay, for the last two questions. Number 8. Skipping a workout, you said you do. Guilty or not? Okay. Skipping a workout, you said you do. Guilty or not? Skipping a workout, you said you'd do. Physically. Parang like, You said you're going to do the workout, but you skip. parang Guilty or not guilty? Hindi, ako naman not guilty ako. Because you're not working. You don't work out. You're not working. Ikaw, Rizal, Rizal, what's yours? Not guilty yan. Kasi, sa workout kasi, pwede naman, pag sa rest day kasi, pwede mo skip kasi rest day na yun. Pag workout kasi, pag tumigil ka, nasanay na katawan mo. Tapos tumigil ka ng isang araw. Parang mangihina ka na. Ayoko nang ganun. Ayoko nang humina ulit. Kaya, hindi ako nagsiskip sa workout. Parang may consistent. Kasi like, may mga times kasi na sobrang tamad. Pagod. Hindi ko alam ba ano pero like, so, kaya may, ayun yung mga oras na hihilata ka na. Okay, for the last question. Guilty or not guilty, do you stay up all night watching movies or shows instead of training or studying? Yes. Oy, sabay ka naman. 3, 2, 1, guilty. Oy, Tatlo na kami dito. Tatlo na lang kami sa nag-edit sa Pinag-iisipan pa. Guilty mo na. Guilty na. Diba? Ganun din eh. Guilty ka na yun eh. Siguro kapag di ba yung mga may suspensions or hindi ka parang pasok, talagang all night na rin. But the truth, Rixel. The truth. Guilty or not guilty? Guilty po talaga. Kapag suspension ba yung kapag nagkakapit ka na lang mawaes? Parang biglang nagpasan suspension si Nene. Pwede ba about? Pwede mo. Hap-hap. Parang pa ako natapos sa k-drama eh. Kahit sa gawa. Pag walang pasok kasi tapos wala naman training kinabukasan, hindi, nalama ka. Pero pag may training, matulog ako mga pag may training. Kaya, Okay, so that's all for the student athlete. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa student athlete. So, I hope na magkakaroon pa tayo ng ganitong segments. And thank you. Looking forward kami. Okay, thank you. Sure. And, Florin Cayetano. Babe! Ano ba? Yes! Mag-hi kayo. Hi, guys! So, for today's Ate, Let us also welcome the school athletes from the school. ulit! Parang hindi naman. That's all for our episode 2 today. We hope that you learned from our podcasters. Share your thoughts in the comment section down below. Follow us on Spotify, TikTok, and YouTube for you to get the latest stories. This is DZROD 77.7, the Lisarians News Today. Until the next episode, stay tuned!